Okay guys, tinawag ni Senator Ping Lacson na bogus yung kaganapan kahapon sa Senate, no? Kung tutusin, kung titingnan nyo, di ba, hindi naman naka-live yung Senate kahapon. Ang naka-live kahapon yung kanilang mga kanya-kanyang account sa social media, Facebook, YouTube, yung ganon. Then kung meron man UNTV, kung sino man may-ari ng UNTV na to, nakakagulat yung inyong mga viewers, no? Na 173,000 viewers, pero walang comment, flooded. Then dalawa lang yung react doon, heart and like react lang. Medyo nakakatuwa or medyo katawa-tawa yun kung bilang isa nga. Kasi sa totoo lang alam natin ang sitwasyon bilang katulad namin mga viewers at ganitong ginagawa, nakakapagawa ng video, lalong-lalo na sa mga live, para maging emoji mo lang dalawa lang, lalong-lalo na sa mga katulad nyong mga public servant, no? Ayan, so yun lang talagang isang nakakaduda yung viewers ng UNTV, tinalo yung mga viewers ng ABS-CBN 5 and 7, di ba? So 173,000, saan kaya galing yung mga viewers na yun? Pero hindi ka makapag-comment dahil flooded comment yung nandoon sa comment section ng UNTV. At isang comment lang ang nandoon na nakaluta. Kaya kaduda-duda tong naka-live stream na yan na parang gusto niya ipamukha sa taong bayan na wow, ang daming concern, ang daming nanonood, 173,000 sa UNTV pa talaga. So okay guys, tinawag ni Senator Ping Lacson na bogus yung kahapon na hearing, at ang masaklap nito, mas matindi ang kaharapin ng 18 ex-Marines na nag-participate sa Peking Blue Ribbon Committee kahapon na peke kasi hindi na sila yung miyembro ng Blue Ribbon Committee, at yan ay ang chairman si Senator Erwin Tulfo na magkakaroon ng hearing sa Monday. Sabi ni Senator Ping Lacson, desperado at baseless, nakakasuklam. Ayan, inilantad lamang ni disgrace Senate President Alan Peter Cayetano ang masamang asal gamit ang pilit na pasaring para idawit ang pangalan ni Senator Ping Lacson sa korupsyon sa kanilang bogus Blue Ribbon Committee hearing. Ayan, galing kay Senator Ping Lacson. At ang ganito rin yun, si Senator Erwin Tulfo rin nagpahayag. Malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Gumban, isa sa mga nagpakilalang 18 ex-Marines sa ginanap na bogus Blue Ribbon Committee hearing. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito. Okay. Ayan. Medyo, sabi niya sa kanyang naunang sinumpaang salaysay, nag-deliver siya sa akin ng 6 medium size na maleta. Doon yun, 6 na maleta, medium size. Ngunit, galing na mismo sa kanyang bibig kanina na 2. Ayan, kasi post to ni Senator Erwin Tulfo na 2 at 6 na maleta ang kanyang diniklara. Ayun. At pangalawa, pati sa halaga ng di umano'y nilalaman ng mga maleta, okay, nagkagulo-gulo na. Sabi, dati kapag small, 15 to 25 million ang laman, tapos ngayon 20 to 25 million, samantalang sa medium, 30 to 40 million na affidavit, tapos 40 to 50 million naman ngayon. Ano ba talaga? Ayan, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Ito bang sinasabi nilang impartial investigation? Kapag kaalyado, ligtas ka. Kapag tagapagtuligsa ka, ayan, delikado ka. Medyo nakakahiya talaga to sa inaasal ng side ni Senator Alan Peter Cayetano. Sayang naman to, abogado pa naman, pero talagang kakaiba yung galawan. Obvious na obvious, tapos sasabihin mo para sa taong bayan ang inyong ginagawa. Okay, sa totoo lang kung gusto nyong gumawa ng mabuti o gusto nyong makilala talaga, kumilos kayo ng sa tama kasi ibinuto kayo ng taong bayan bilang mambabatas. So gawin nyo bilang sarili nyo bilang mambabatas. Huwag kayong manira kasi hindi nyo na trabaho yan So kami ng taong bayan doon ang huhusga kung nararapat ka pa ba sa serbisyo or nakikita kasi namin kung tama pa ba ang ginagawa ng isang politiko o hindi, di ba? So, maliban lang ito sa nangyaring flood control kasi hindi tayo basta. So, malay ba namin na ganun karami yung flood control project na syempre
sa tingin ko, tumawid lang talaga to sa administrasyon na to. Yung mga nakagawian ng mga nakaraan niya, di ba? Sino ba naman ang gumagalaw ng panahon na yun? Sila pa rin, di ba? Sinasaldi ko. Masaklap kasi nito lumalabas parang ito yung sinasabi ng kabilang kampo na plan A, plan B, plan C, meron sila. So, sige na, sentrum from A to zinc. Pero walang sustansya ang inyong plano. Ayan, kaya hindi masabing wala talaga Wala. Wala malang kahit anong spark yung pasabog na ginawa kahapon ng 18X Marines. Wala kayong napaniwala. Hindi ko alam kung siguro sa inyong mga followers. Dahil may mga pailan-ilan doon na talagang nagagalit. Pag mag-comment ka sa sa Channel 5, sasabihin, uy, may addict dito. Yun ang kanilang laging mga naratibo, Pagka hindi ka sumang-ayon sa kanilang mga gusto, o addict ka, bangag ka. Yan na talaga inyong mga kaya ng inyong mga utak, sa totoo lang. Hindi masamang magtanggol na sa inyong mga sinusuportahan, pero titinan nyo mabuti kung nararapat ba sila talagang suportahan. Kung tama ba talaga yung kanilang mga paratang, yung kanilang mga gawa, kung may mga basihan ba. Kaso puro lang sila kwento, puro lang sila ingay, wala silang tamang resibo. Pwede naman nilang sinampahan na dapat ang kaso noon pa. Ang tagal na nilang hawak yan, di ba? Ang tagal na nilang nag-iingay. Ang dami na nilang press con, pero walang nangyayari. Kaya talagang bogus. Ayan, sabi naman ng iba, wala na kumbaga sa paso na. Or wala man lang, hindi man lang, wala kayo na kung simpatya sa taong bayan kasi talagang hindi ka panipaniwala yung mukha ng mga inyong mga inilabas kahapon. Sa itsura pa lang, pag i-zoom mo yung kanilang mga itsura sa camera, makikita mo sa kanilang mga facial reaction kung alam ba nila yung kanilang sinasabi. Makikita nyo talaga kung totoo o hindi sa kanilang mga facial reaction. Saka sa unang pahayag nitong 18X Marines, dawit dito si Senator Mark Villar at Senator Loren Legarda. Pero talagang kahapon ang tawag ni Senator Loren Legarda sa 18X Marines, bayani na Bayani na dahil hindi ba nabanggit yung inyong pangalan na kahapon? Doon walang nakakaduda na Kaya, yun nga lang, ang nakatawa dito, biglang dumalo si Congressman Alvarez at talagang pinabulaanan niya na hindi totoong tumanggap siya ng maleta. Di ba nakakahiya yun? Harap-harapan, hinarap kayo? Di ba? Na hindi sa totoong tumanggap ng maleta. So, gawa naman kayo na ibang plano. Yung kapakilit, marami naman na makikinabang. Kaya gumawa naman kayo ng batas na mas maganda. Huwag nyo na siraan yung mga kapwa nyo senador dahil mahirap kasing sirain yung isang taong pinipilit nyo lang sirain at wala naman talagang makitang ikasisira niya. O, diba? Unang-una, pag wala kayong ebidensya, kayo pa rin ang masisira dyan Gumagawa kayo ng kasira ng iba, nakikita nyo, pag naka-white t-shirt ka, isang maliit na patak na itim lang ang dumapo doon. Yun agad ang mampupuna na pangit. Samantalang yung kabuuan ng puti na yun, na maganda naman, hindi nyo nakikita. Parang ganun din yun Kung gumawa ka sa dami ng ginawa mong kabutihan, pag nagkamali ka ng isang beses, alam nyo naman ang tao, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng social media. Sikat ka ngayon, sa susunod hindi. Mabango ka ngayon, sa susunod hindi. Sirang-sira ka. Kaya, iwasan nyo kasi hindi ganun nakadaling mauto ang mga tao sa ngayon. Medyo sumusobra na hindi na. Kumbaga, wala itong pinagkaiba sa bahay na pinipilit yung sirain. Then after na masira, i-repair nyo. Pero, kahit na ma-repair nyo pa yan, nasa isipan na ng mga tao yung kung paano naging itsura niya, o anong naging itsura niya ng kasiraan niya, nung sinira nyo na. So, hindi na mahirap na din. Kaya kayo mismo ang gagawa ng inyong pangalan sa inyong mga kung anong ang posisyon niya, kung paano kaya inalagay yan. Dapat sa ganun, Hindi yung puro kayo paninira. Hindi pa ba kayo nakikinabang? Hindi pa ba kayo sumisweldo? Para pilitin nyo pang ipagtanggol yung okay, umiiral naman ang due process, may batas naman Yan ang dahilan kaya kayo nawala sa posisyon nyo bilang Senate President, binakante yung lahat ng committee heads ng
Senado kasi nga hindi kayo nag-attend 3 days na, which is hindi or labag sa batas na hindi mag-function ang Senado, ang session hall sa loob ng 3 araw na hindi nagdideklara daw ang Senate President ng suspension. So, ayan yun. So, 3 days kayo, di ba? So, kaso, pagkakamali nyo doon, hindi nyo kontrolado lahat. Biglang dumating si Senator Cheese, kaya tapos ka. Ngayon, hindi nyo matanggap na pinagpipilitan nyo pa rin na kayo ang Senate President. Okay, ikaw yung Senate President. Kaso, wala ng kapangyarihan ito si Senator Alan Peter Cayetano ayon sa mga expert. Dahil mayroon ng acting, dahil nga binakanti lahat ng posisyon nung nagkaroon ng quorum sa kanilang pagpapabaya, sa kanilang tungkulin, kaya nangyari naman to sa kanila. So, kanino pa nila isisisi, di ba? So, ang dami nga daw na pending na trabaho, yung mga dapat na ipasa nilang batas. Dahil, like, di ba, yung marami ng mga kasundaluhan na dapat mag-birthday, magre-retired. So, kailangan maitaas yung kanilang mga posisyon or mga ranggo para sa kanilang pag-retired, okay naman yung kanilang mga tatanggapin na benepisyo dahil nagsugal naman sila ng kanilang buhay, di ba? Sa bansang Pilipinas. So, dahil sa ginagawa niyong panggugulo sa Senado, pambababoy niyo sa Senate na inyong pinagtatrabahuhan, sinisira niyo yung inyong mga kapwa dahil lang sa nangyayari nagkaroon ng kaso ang inyong sa totoo lang, yung sinampahan ng kaso, like Senator Jinggoy Estrada, siya ang may gawa nun eh. Siya rin ang magpapatunay na hindi niya to ginawa. Kaya nga may due process. Yan, hawak siya ng batas. So, yan na, 24 senators kayo. So, ngayon, 22 na lang kung tutusin. Yung 12 nasa majority ngayon, which is Senator Win Gatchalian. At, yung minority, lumalabas kayo na. Kasi, bawas kayo ng dalawa eh. Kahit po umattend lahat ng senators, hindi na masisipot sa tingin ko si Senator Bato at si Senator Jinggoy Estrada. Hindi nyo basta mahuhugot dyan kung saan siya nakadetain ngayon. Dahil no bail nga yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada. So which is, kahit magsimula ang session, magkaroon ng panibago na butuan, sa tingin ko hindi na kayo mananalo eh. Maliban lang kung makakuha kayo sa majority ngayon ng kakampi para ma-retain yung pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi hindi si Senator Cheese nga eh. Kumbaga, kaya nabuo yung quorum eh. Dumating. So, lumalabas kung si Senator Cheese sa inyo pa dahil sabi niya wala man siyang kinakampihan. O, diba? So, alimbawa, 12-12 or 11-11. So, patas. Pero, hindi kasi masasabing 24 pa rin eh. Dahil wala nga si Senator. Ilabas niyo muna si Senator Bato at si Senator Jinggoy para niyo sabihin na kayo pa rin ang majority. At okay, dahil ibinoto ng 13 Senator si Senator Alan Peter Cayetano, so siya yung Senate President. Kaso, wala siyang power ngayon dahil nga sa ginawa niyong pagpapabaya sa tungkulin. Umayos na kasi, tigilan niyo na yan. Basang-basa kasi. Ito na yung kahit anong galawan nyo eh, kitang-kita. Kitang-kita yung pinaka-ugat nito. Diba? Sa impeachment talaga ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ayaw nyo talaga ma-impeach si Vice President. So kayo naman na nag-convene. So paano nyo i-encourage o hindi nyo pa nasisimulan, hindi nyo pa nakikita yung ebidensya na hawak ng prosecution. So, kayo pa rin na magdidesisyon kung i-acquit nyo or i-convict ang ating or i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi nyo na kailangan guluhin ng guluhin or sirain pa ng sirain yung mga kapwa niya senador. Higit sa lahat, damay na pati administrasyon kinaaway na which is sa isang senador na katulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ka makakuha ng suporta kung hindi magiging normal yung galawan mo. Yan ang katotohanan nito. Ayan, sabi nga ni, tandaan nyo yun kapwa nyo senador mismo nagsabing bogus. Bogus talaga kasi. Wala na kayo na yun. Wala na kayo sa majority. Wala na kayong 13. Kahit anong gawin nyo. Wala na kayong 13.
para sabihin yung kayo pa rin yung legit na Blue Ribbon Committee or si Senator Pia Cayetano chairman. Kasi sa totoo lang, chairperson, si Senator Erwin Tulfo na. Ayan, umanta na lang yung 18 ex-Marines sa kanilang participation na kanilang mga pinagsasabi sa Senate kahapon. Pero sa totoo lang, kita nyo hindi nakalive ang Senate kahapon. Mga cellphone nyo lang, mga kanya-kanya accounts lang ng mga nandun. At ilang mainstream media. Pero yung mga mainstream karamihan, hindi na tinapos yung kalokohan na ginagawa nila Senator Alan Peter Cayetano. Kaya, yan, bilang tayo nanonood, huwag tayong pabobo-bobo kasi kawawa naman yung mga susunod na henerasyon natin, Yung mga ganitong pasaway, ginagamit yung kanilang, gusto nilang, yung kanilang mga pag-grandstanding na galawan, pero yung sila mismo ay walang nagagawang mabuti, di ba? Pero gusto nilang pasikat talaga, pasikat through social media, live araw-araw, para sirain mo yung mga kapwa mong politiko. Hindi kasi yun ang trabaho na kaya natin siya ibinoto di ba? Para maging vlogger or maging mag-live araw-araw sa social media. Nilaklok natin siya bilang mambabatas pero iba yung kanyang nagiging profession ngayon, kundi puro propaganda na lang against the kasalukuyang administration at yung mga kapwa niya senador na tumatrabaho naman ng maayos. Pero mo Jerby Luistro tumanggap ng maleta, Alvarez tumanggap ng maleta, Soto tumanggap ng maleta, yung mga hindi pa senador, De Lima tumanggap ng maleta. Sa which is kung tutuusin mo, hindi mga kaalyado ng Pangulo yan di ba? Tapos pati doon si former DBM secretary na si Mina Pangandaman, nakita daw nila sa ganitong kanino bang bahay. Okay. Nakakatawa no? Kaya itong mga 18 ex-Marines na to, marami-raming kasong kaharapin sa mga susunod. Sa dami na mo, pinagbabanggit yung pangalan. Sinasabi ko nga, pag nag-akusa ka sa tao, siguraduhin mo na hindi ka bibiltahan. Kasi yung mga pinaparatangan nyo, hindi naman tanga, hindi naman bobo. Natatanggapin na lang kung ano ang inyong mga pinagsasabi. Siyempre, gagawa rin niya ng action laban sa inyo. Kaya siguraduhin nyo, kakayanin nyo rin ang inyong balik nito sa inyo, di ba? So, yun lang.